Kung may isang content creator sa Pilipinas na milyon-milyon ang nanonood, nakilala ng lahat mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, na naging simbolo ng masayang content, ng prank videos, ng family vlogs, ng tawanan at pagmamahal. Isa lang ang pangalan, Sergey Bin, o ang tunay na pangalang Gavin Capinpin, kasama ang kanyang mga kapatid na tinatawag na Capinpin Brothers. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi lang isang kontrobersya ang kinakaharap ni Sergey Bin ngayon. Hindi lang isang away. Hindi lang isang chismis. Dahil ayon sa mga nakakaalam, ang mga nangyayari ngayon kay Sergey Bin ay hindi lang simula ng isang kontrobersya. Ito ay ang simula ng kanyang pagbaksak. Mula sa cheating allegations, sa pagsisinungaling sa kanyang audience, sa pagbabago ng kanyang personalidad dahil sa pera, hanggang sa isang Spotify follow na nagbuking ng lahat. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula ng lahat. Noong Hunyo 2, 2026, ang mga Capinpin Brothers ay nag-upload ng isang video sa page ni Sergey Bin na may caption na pasan habang sinasagot ang mga tanong ng mga fans tungkol sa kung bakit si Sergey Bin ay hindi lumabas sa kanilang mga vlogs sa loob ng ilang araw. Sinabi ng isa sa mga kapatid, "Oh, my brother is going through something right now. In the best terms, my brother has not been well for the past few days, and last night, due to an unforeseen incident, he was rushed to the hospital." Ayon sa mga kapatid, si Sergey Bin ay naging stiff at nahihirapan sa paghinga. Kaya siya ay dinala sa ospital para malaman kung ano ang nangyari. Sinabi ng nurse, "The numbness just goes hand in hand with the pain. You could have hyperbent. If you're hyper, it's not oxygen that's lacking, it's carbon dioxide. But we'll have you take a blood test. He could also be lacking electrolytes." At sa sandaling iyon, ang bawat isa sa mga supporters ni Sergey Bin ay nalungkot. Kahit ang mga hindi regular na nanonood sa kanya ay naramdaman ang empatiya. Pero ilang araw pagkatapos, ang empatiya ay biglang naging pagkabahala nang lumabas ang mga aligasyon tungkol sa tunay na dahilan kung bakit siya ay naospital. Noong Hunyo 7, 2026, isang post ang biglang naging viral na nagsasabing ang tunay na dahilan ng pagkakasakit ni Sergey Bin ay dahil nalaman niya na ang kanyang girlfriend na si Ma'am Elma ay may bagong boyfriend na. Ayon sa post, si Sergey Bin ay nagbigay kay Ma'am Elma ng lupa, bahay, kotse, luxury items at isang diamond ring. At kasama sa post, ang mga alegasyon tungkol sa isang babaeng nagngangalang Ara Milares na sinasabing may koneksyon kay Sergey Bin. Ayon sa post, si Ara Milares ay isang doktor na nakita ng mga tao kasama si Sergey Bin sa iba't ibang lugar, mula sa Ichiran, isang Japanese ramen restaurant, hanggang sa isang biyahe sa Macau. Kasama sa post ang mga screenshots na nagpapakita ng mga senyales na alam na ni Ma'am Elma ang tungkol sa isang posibleng third party, at mga reposts na nagpapahiwatig na gusto niyang makalaya sa kanilang relasyon. At kasama rin sa post ang isang user na nagsasabing siya ay kapatid ng boyfriend ni Ara Milares, na nagsabing matagal na niyang alam ang lahat at na totoo ang alegasyon na binigyan ni Sergey Bin si Ara ng bahay at lote at iPhone 17. At nang bumisita si Sergey Bin sa La Union, parang pista ang dala niyang pagkain. Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ni Sergey Bin sa mga alegasyong ito. Noong Hunyo 7, 2026, dahil sa mga allegation at sa mga supporters na nagsasabing naghiwalay na sila ni Ma'am Elma, si Sergey Bin ay nag-release ng isang video kasama si Ma'am Elma na nagsasabing hindi sila naghiwalay. Sinabi niya, "So many speculations, so many things are coming out." He said, "Let's rest." He said, "Let's rest." Then what happened when we took a break, when I disappeared, they said we were separated. Guys, we didn't break up. Okay. We are not separated. At sinabi pa niya, another one that affects many. Then my troupe in La Union is Aradam in TikTok. What's coming out on TikTok? Someone also saw us eating a lot. We're just next to each other. Why did we break up, guys? It wasn't that troupe. That's a troupe, guys. We are troops.
troops. Elma knows that. Kaibigan lang, tropa, walang third party. At ang mga supporters ay naniniwala. Nagko-comment sila. Where does it say there is an issue? Come out, storytellers. I still can't believe it. I laugh at others. They are very funny, believing fake news. At sa mga susunod na araw, ang content ni Sir Gabin ay parang bumalik sa dati. Prank videos, challenges, at nag-upload pa siya ng video kasama ang kanyang bagong kotse na nagkakahalaga ng halos 20 milyong piso. Sinabi niya, "This is my gift to myself and I'm happy because with what's happening in my life right now, I feel like I'm learning that at least we should choose ourselves." Pero noong Hunyo 23, 2026, lahat ay nagbago. Si Ma'am Elma ay nag-upload ng isang post na may heart caption kasama ang 5 larawan na nagsasabing, "I know a lot of you have been asking about Gavin and me. There are so many speculations. Yes, you see us happy on cam, but behind the camera, we also have our own problems that we only know about." At sinabi pa niya, "We are not for the views. What and I had was real. There will definitely come a time when you can no longer feel mutual feelings. In love, you need to love each other. I am aware of the speculations and rumors spreading online. They are friends. The pictures were just given away, but all that happened before it happened because Gid informed everyone. Our decision is mutual. We tried our best to make it work, but it just won't be fair to pretend that everything is still the same. Breaking up is never easy, especially when it happens in front of Arrow." At 15 minuto pagkatapos ng post ni Ma'am Elma, si Sir Gabin ay nag-upload din ng kanyang sariling post na may 8 larawan na nagsasabing, "7 years of happiness and love are no joke. So, let me explain for the last time. We have been fighting this for a long time and are fighting it. But we can't tell you right away because we know you will be sad. I'm also aware of the stories that have been circulating in the past. It is sad that a simple photo has created many stories and speculations. I will just clarify again, my friend. That is not the reason for our breakup. Opisyal na, hiwalay na sina Sir Gabin at Ma'am Elma. Pero narito ang bagay na nagpabago ng lahat at nagpapakita kung bakit ito ay simula ng pagbaksak ni Sir Gabin. Ayon sa video, bago pa man opisyal na inanunsyo ang kanilang paghihiwalay, may mga subtle hints na makikita sa kanilang mga video. Sa isang vlog na pinamagatang Recovery, makikita na habang naglalakad si Sir Gabin, pinabayaan niya si Ma'am Elma sa likod niya, parang hindi na siya nagmamalasakit. At sa kanilang 7-year anniversary video noong Abril 23, 2026, kahit magkalapit sila, si Sir Gabin ay nahihirapang hawakan ang baywang ni Ma'am Elma at lalo na ang kanyang kamay. Mga senyales na nakita ng lahat pero hindi pinansin dahil nakatuon ang lahat sa pagtawa sa kanilang content. At nang bumalik sa pahayag ni Sir Gabin na, "We have been fighting and fighting for a long time," napagtanto ng lahat na ang mga senyales ay naroroon na. Basta hindi lang natin pinansin. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-viral na detalye ng buong kwento. Ang Spotify follow. Noong Hunyo 25, 2026, ilang araw pagkatapos ng opisyal na paghihiwalay, may mga netizen na napansin na si Sir Gabin ay biglang nag-follow kay Ara Milares sa Spotify. At narito ang bagay na nagpagulat sa lahat. Si Ara Milares ay hindi isang artist o singer. Siya ay isang ordinaryong tao. Kaya ang tanong ng lahat, bakit nag-follow si Sir Gabin sa isang ordinaryong tao sa Spotify? At nang kumalat ang issue, si Sir Gabin ay biglang nag-unfollow kay Ara Milares. At narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Ayon sa mga netizen na nag-imbestiga, ang Spotify ay may chat feature. Ibig sabihin, maaari kang mag-message ng isang tao sa Spotify kung sila ay naka-follow mo. Kaya ang tanong ay mas malinaw na, nag-uusap ba sila sa Spotify? Sinabi ng isang netizen, "Akala ko nagfo-follow lang siya ng mga artists sa Spotify. Hoy, may option pala na mag-chat sa Spotify." At sinabi pa ng isa, "It turns out that it's not a comfort song.
It's a comfort person on Spotify. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang tunay na dahilan kung bakit ito ay simula ng pagbaksak ni Sergey Bin. Ayon sa video, ang mga supporters ni Sergey Bin ay unti-unting napapansin ang kanyang pagbabago. Hindi lang ang pagbabago sa kanyang relasyon, kundi ang pagbabago sa kanyang personalidad. Ayon sa video, may isang pahayag ni Sergey Bin sa isang video ni Ninong Ray na nagsasabing, "I do not believe that those who do not have money are not happy. I do not believe that, God, we were so happy, even when we did not have money. We played cards, no bets. Whoever loses, he will cook. So I do not believe that for all happiness, there is a price for money like that. That is up to the person." Yun ang sinabi niya noon. Ang pera ay hindi susi sa kaligayahan. Pero ngayon, ang parehong taong nagsabing ang pera ay hindi susi sa kaligayahan ay nag-upload ng video tungkol sa kanyang bagong kotse na nagkakahalaga ng 20 milyong piso at nagsasabing, "This is my gift to myself and I'm happy." Nakakatawa, pero nakakalungkot din. Dahil ang taong nagsabing ang pera ay hindi susi sa kaligayahan ay parang naging taong naniniwala na ang pera ay susi sa kaligayahan. At iyon, ang pagbabago na iyon ay napansin ng kanyang mga supporters. Ngayon, pag-usapan natin ang epekto ng lahat ng ito sa kanyang views at engagement. Ayon sa video, kahit malaki pa rin si Sergey Bin, kahit milyon-milyon pa rin ang kanyang followers, ang kanyang views at reactions ay bumaba na. Sa Facebook, kung dati ay 400,000 hanggang 500,000 reactions ang kanyang mga post, ngayon ay 200,000 lang. Sa YouTube, kung dati ay 700,000 hanggang 1,000,000 views ang kanyang mga video, ngayon ay 500,000 lang. At narito ang pinakamasakit na bahagi. Ang pagbaba ng views ay hindi lang dahil sa kontrobersya, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, ang pagkawala ng tiwala ng kanyang mga supporters. Sinabi ng isang supporter, "He just said that he sees what I like. We are shocked that he says he knows that we know what we want, that we don't yet. But it seems like he sees it that way. But he can't give it because he still has a lot to do." At iyon, ang pagkawala ng tiwala ay mas mapanganib kaysa sa kahit anong kontrobersya. Dahil ang isang content creator ay nabubuhay sa tiwala ng kanyang audience. Kapag nawala ang tiwala, kahit gaano pa siya kagaling, kahit gaano pa siya kasikatan, ang pagbaba ay magsisimula. At iyon, ayon sa video, ay ang simula ng pagbaksak ni Sergey Bin. Mula sa isang content creator na milyon-milyon ang nanonood, na naging simbolo ng masayang content, ng prank videos, ng tawanan at pagmamahal, hanggang sa isang taong ngayon ay kinakaharap ang cheating allegations, paghihiwalay pagkatapos ng 7 taon, isang Spotify follow na nagbuking ng lahat, at isang audience na unti-unting nawawala ng tiwala. Iyon ang kwento ni Sergey Bin ngayon. At ang pinakaimportanteng aral ng lahat ng ito, kapag ikaw ay isang public figure, kapag ang iyong buhay ay nasa harap ng kamera, kapag ang milyon-milyon ay nagtitiwala sa iyo, ang katotohanan ay laging lalabas. Kahit sa isang music streaming app, kahit sa isang simpleng follow sa Spotify, at kapag lumabas na ang katotohanan at natuklasan ng iyong audience na niloko mo sila, ang tiwala na iyon ay hindi madaling ibabalik. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Sergey Bin, at ang tanong kung babalik pa ba siya sa dati, alalahanin mo ito. Ang pagbaksak ay hindi nangyayari ng bigla. Nagsisimula ito sa isang maliit na kasinungalingan na nagiging malaki hanggang sa hindi na kaya ng lahat. Sergey Bin, we are still your supporters, but we need your explanation. Naniniwala ka pa ba kay Sergey Bin? O sa tingin mo ay simula na ito ng kanyang pagbaksak? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.